Habang umuusad ang dekada 80, lalo nagkakaroon ng malaking pagbabago sa pananaw ng ibang mga Pilipino, lalo na nang mapaslang si Ninoy Aquino. Marami ang nakikisimpatya sa oposisyon at inalis ng tiwala sa administrasyon. Dumating ang tinatawag na period of hypertension dahil nga sa kaliwat ka ng protesta laban sa pamahalaan. Ito'y dahil na rin nga sa pagbagsak ng ekonomiya at paglala ng korupsyon sa bansa. Maging sa mga liblib na lugar at mga kalayunan ay patuloy ang pagdami ng mga rebelding NPA kung saan tila walang batas sa mga ito. Pero sa kabilang banda naman ay buhay na buhay pa rin sa ating bansa ang pop culture, ang pagtangkilik sa mga pelikula at sa musika. Nariyan na patuloy ang magiging pagsikat ng mga new wave songs, mga tugtugin sa mga sayawan at sa mga disco club. Mauuso rin ang tinatawag na mobile music, yung mga inaarkila o yung tinatawag ding moving disco sounds. Ito'y para naman sa mga okasyon. Bubungad sa taong ito, January 24, 1984. Ang international news ng pagre-release ng Apple Macintosh o ng Mac for short, isang personal computers na dinisenyo ng Apple. Isang high-tech na kagamitan sa panahong ito na iminarket itong sa Steve Jobs. Naagad namang tinangkilik ng mga tao maging dito sa ating bansa. At isa pang international news, January 27, 1984. Na-aksidente namang magliyab ang buhok nitong si Michael Jackson habang isinasagawa ang isang Pepsi commercial sa Shrine Auditorium sa Los Angeles. Ito naman dahil sa maagang pagsabog ng pyrotechnics effects kung saan di pa nakaredy. Kaya naman nagtamo itong si Michael Jackson ng second at third degree burn sa kanyang anit at sa kanyang muka. Samantala sa kaparehong araw, January 27, 1984. Naganapin naman sa bansa ang 1984 Philippine Constitutional Plebiscite. Ito ay para sa muling pagbabago ng batas, no or yes ulit, sa pagboto. Ito ay para sa muling pagkakaroon ng vice-presidente na si Pangulong Marcos din naman ang nag-abolish. Kung i-abolish ba o hindi ang Executive Committee, kung magkakaroon ba ng election sa mga regular members ng Batasang Pambansa. Ito ay sa mga probinsya, sa mga syudad at sa mga distrito ng Manila. At kasama rin dito ang issue patungkol sa land grant at ng urban housing program, kung saan sa mga pinagbobotohang ito ay nangibabaw ang botong yes. Pero sa kabila ng pagkapanalo ng yes ay binoboycott naman ng ilang mga oposisyon tulad nila Jose Diokno at Lorenzo Tañada ang sinasabing plebisitong naganap at ang mangyayaring pagdadaos ng eleksyon. Pero matapos ang plebisito, ilang araw lang ang nakalipas, January 31, 1984. Nang nasa 25,000 ng mga Pilipino ang nagprotesta. Ito'y laban naman sa hindi raw tapat na pamumuno nitong si Pangulong Marcos. Sa madaling sabi, ay gusto nila itong palasin sa pwesto. Kung saan naganap naman ang tinatawag na lakbayan o pagmamarcha ng mga nagpoprotesta mula sa Tarlac hanggang sa Tarmac. Pero sa kabila ng mga pangyayaring ito, nakaliwat kanan nga ang mga nagrarally, mga protesta, ay nagpapatuloy din ng entertainment sa ating bansa. Pinalabas sa sinehan February 2, 1984 ang pelikulang Bagets. Sa itong Mario J. de los Reyes film patungkol sa mga kabataang Pilipino sa dekada 80. Bumida dito si Agam Mulak bilang Adi, William Martinez bilang Tonton, Raymond Lauchenko bilang Arnel, JC Bonin bilang Tope, at Herbert Bautista bilang Gilbert. Ang salitang Bagets ay sinasabing kabaliktaran ng Porgets. Ibig sabihin mas bago. Ang salitang ito ay lalong sisikat matapos ngayong palabas ang pelikula. At bukod sa kwento ay ma-adapt din mga kabataan ng fashion style o fashion statement ng mga bida sa pelikula. Yung mga malaminudong pormahan. At syempre tumatak din ang mga soundtrack nito. Tulad ng Growing Up, itong si Gary Valenciano. Ang So It's You at ang Farewell itong si Raymond Lauchenko. At ang international song naman na Just Get Lucky ng Joe Baxters. Sa panahon ito ay usong-uso talaga sa mga kabataan ng pagdidisco. At meron din namang mga nakakahiligan ay magprotesta naman.
tulad ng nakaraang taon, 1983, ay magkakaiba rin ang hilig ng mga kabataan. Samantala February 10, 1984 naman, nang bawian ng buhay ang aktres na si Claudia Sobel. Ito ay sa isang car accident sa Magallanes Interchange sa Makati. Marami ang hinayang dahil sa kasikatan niya din sa panahong ito. At nabalot din ng misteryo ang kanyang pagkamatay dahil sinasabing meron daw foul play. Bagaman hindi naman ito napatunayan. Sa ngayon naging bahagi ng pop culture itong si Claudia. Dahil may mga nagsasabing nakikita raw ang kanyang multo sa kahabaan ng Magallanes. At naroon din na tinuturing naman siya ng iba na isang santa. Ito ay dahil daw sa hindi pagkabulok ng kanyang labi. Kasabay din ang pagbulusok ng local film na Bagets ay ang pag-release naman ng international film na Footloose. Isang musical film na pinagbidaan itong si Kevin Bacon patungkol sa muling pagbuhay ng musika sa isang bayan sa kabila na hinihigpitan nito. Sumikat dito ang mga kantang Footloose nitong si Kenny Loggins na sinasayaw ng mga Pilipino. Sumunod na buwan ng Marso, March 2, 1984, nang maganap naman ang isa pang misteryosong pangyayari sa bansa, ang Ormoc UFO Encounters. Ito ay nang meron daw mamataan ng mga estudyante at ang ilang mga guro ng Valencia Elementary School sa Ormoc City, isang metallic disc na lumilipad o isang flying saucer. May mga nagsabing naglanding daw ito sa isang open field bago tuluyang lumipad ulit patungo sa kalangitan at tuluyang naglaho. Naging usap-usapan ang pangyayaring ito dahil hindi lang isa o dalawang nakakita, kundi napakarami mga estudyante nga at mga guro. Pero sa kabila nito ay nanatiling palaisipan ng lahat na kesyo baka daw mula lang ito sa mga flying object ng Russia o ng Amerika. Dahil sa mga panahon yun ay usong-uso rin ang pagpunta ng Amerika at ng Russia sa outer space. Kaya naman ang pangyayaring ito ay nanatili lamang na urban legend hanggang sa panahon natin sa ngayon. Speaking of mysterious events, sa taon ding ito 1984 ay naging usap-usapan din ang tinatawag na mysterious lights sa Mount Banahaw o ang tinatawag na 1984 light vortex. Dahil may mga ilan din kasi na nagsasabi na meron na silang nakitang liwanag sa Mount Banahaw na umagaw nga ng pansin ng ilang mga mapaniwalain sa mga paranormal tulad ng paranormal researcher na si Jaime Licauco at ng iba pang mga pilgrim na naniniwalang banal ang bagay na ito. March 8, 1984, ay palabas naman sa takilya ang TVJ movie na Guda. Ito ay kwento ng mga misadventures ng tatlong magkakaibigan sa kanilang buhay. Isa pang pelikula, ang Kapitan Ingo, Kumakain ng Bala, ay pinalabas naman sa mga sinehan March 15, 1984. Isang agimat action fantasy movie itong si Ramon Revilla Sr. Isang true-to-life movie nitong si Domingo Alejandro Santiago na tinatawag ding Kapitan Ingo na kaya raw sumalon ng bala gamit lamang ang kanyang ngipin. Sa panahon ito ay kasikatan din ni Ramon Revilla sa paggawa ng mga agi-agimat role. Sa taong 1984 ay sisikat international at maging sa ating bansa ang mala TikTok dance craze na The Birdie Song na mayroong nakakatawang steps na parang manok o parang ibon. March 23, 1984 naman, ang isa namang comedy international film ang na-release, ang Police Academy. Isang slapstick humor film patungkol sa kaibang pulisiya na isang mayor ng isang lungsod patungkol sa pag-hire niya ng mga bagong pulis. Kung saan ay pwede silang tumanggap ng kahit na sino. Inalis ang mga requirements na naging dahilan din na kung sino-sino lang din ang nag-apply para maging pulis na nauwi sa napakalaking katatawanan. March 25, 1984, magpasimula naman ang 1984 PBA season na umere sa MBS4 bilang bahagi ng vintage sports ng istasyon. Sa kabuuan ng season, nagkampiyon sa First All-Filipino Conference ang Crispa Redmanizers. Sa Second All-Filipino Conference naman ay ang Great Taste Coffee. At ang Great Taste Coffee pa din sa Invitational Championship. Sa season ito ng PBA taong 1984 nga ay namayagpag ang team ng Great Taste Coffee. At sisikat din ng gusto ang kanilang import na sa Ricardo Brown. Malungkot din dahil ito ang huling season ng Crispa sa liga. At ito ay tuloy na magtatapos ang matagal na paghahari at rivalry ng mga team ng Toyota at ng Crispa. March 27, 1984, ang deadline ng pagpa-file ng candidacy para sa gaganaping eleksyon. At sa kabila nga ng pagbuboykot ng ilang mga posisyon
ay mayroon pa nga ring mga nakibahagi at makikipagsapalaran sa halalan, katulad ng grupo ng Unido. At sa totoo lang nga, ay may punto naman talaga sila. Dahil tiyak na may pag-asa silang manalo dahil nga sa dami ng binabatong putik sa Administrasyong Marcos. Sa buong ito ng Marso 1984 na magtapos ang 7 araw na lakbayan. At sa pagkatapos nito ay kasabay naman ng biglang paglaho ng 4 na partisipante dito. Ito mula sa Batangas na sina Aurelio Magpantay, Ronelo Evangelio, Ismael Umali at Noel Clarete. Mga realistang nagpapahinga lamang sa luneta sa mga sandaling iyon. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas ay hindi sila matagpuan. Ilang araw hanggang sa umabot ng linggo ay hindi na sila nakita pa. Hanggang sa matagpuan na lamang ang kanilang mga wala ng buhay na katawan sa silang Cavite, kung saan din sinasabing naging biktima sila ng summary execution. At ang pangunahing pinag-iinalaan syempre ay ang mga militar ng gobyerno. Sa ngayon ay makita mo ang kanilang mga pangalan na nakaukit sa bantayog ng mga bayani, kung saan ay tinuturing silang mga lakbayan martyrs o lakbayani. At sa bonding ito ng Marso, ipinalabas sa takilya ng isa na sinasabing pinakamagandang pelikula itong si FPJ, Ang Sigaw ng Katarungan. Kwento ng isang anak sa labas na hahanapin ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama, kung saan sangkot ang tunay na pamilya nito. Taong 1984 din na magpasimula ang Transformers, isang American-Japanese cartoon kung saan mga robot ang mga karakter. Ang mga bida ay tinatawag na Autobots at ang mga kalaban naman ay tinatawag na Decepticons. Agad itong sumikat dahil agad itong tinangkilik ng mga manonood. Mabilis ito nagkaroon ng mga video games at lalong sumikat ang kanilang mga comic books. Maging sa ating bansa ay sumikat din ito ng gusto. At naalala ko pa nga ito dati sa nasubaybayan ko ito bandang 90s sa Channel 5. Sa taong ito 1984 ay naging bahagi ng masang Pilipino ang pagtangkilik sa inuming Sarsi. At pagdating naman sa mga candy ay nariyan ang Howplex at ang White Rabbit. Mga candy madalas na makikita sa bulsa ng mga kabataan bilang pagkaing pampalipas oras. Sa taong ito 1984, dekada 80, ay ang kasagsagan ng pagpapalabas ng mga entertainment show na mga panoorin sa TV. Ito ay ng mga estasyon na kroni ng gobyerno tulad ng Channel 4, Channel 9 at Channel 13. Malaking bagay ito na nakapagbibigay sila ng kasiyahan sa mga panahong dumadaan ng krisis ang bansa. April 21, 1984, na may palabas naman ang pelikulang Soltero na pinagbidaan itong si Jay Ilagan, isang 29-year-old na successful bachelor at young urban professional na napipressure sa kanyang pamilya sa kanyang pananatiling single at ang struggle niya sa pagpili ng mga kasama sa buhay at ang kanyang mga isipin bilang isang soltero. Nagtungo din sa bansa sa taong ito 1984 ang American entertainer na si Andy Kaufman. Ito ay para magpagamot sa isang pseudoscientific procedure o sa isang psychic surgery. Sa madaling sabi, faith healer o fake healer. Dahil merong cancer sa baga, itong si Kaufman. Pero ilang linggo lang ang nakalipas ay binawian din siya ng buhay. Sumunod na buwan Mayo, nang may balita naman international sa San Jose Mercury News ang pagkakaroon daw ng tagong yaman ng mga Marcoses sa iba't ibang bangko sa New York at sa California. Ipinanggalaiti naman agad ng mga Pilipino. May 4, 1984, may palabas naman sa takilya ang Eddie Garcia classic film na may lamok sa loob ng kulambo. Tipikal na kwento ng isang babaero na si Lauro. Pinagbidaan niya na itong si Eddie Garcia kung saan ay bantay sarado siya ng kanyang asawang si Ellen na ginampan na naman itong si Gloria Diaz. May 11, 1984 naman, nangganapin naman ang Cannes Film Festival kung saan magiging bahagi ng kategoryang Palme d'Or o Golden Palm ang Filipino film na Bayan Ko, Kapit sa Patalim o This Is My Country na pinagbidaan itong sina Philip Salvador, Gina Alhar at sa direksyon nitong si Lino Broca. Bagaman hindi na panalunan ng parangal, ay nakatanggap naman ito ng halos 5 minutong standing ovation matapos itong ma-screen. May 14, 1984 nang tuluyan ng magdaos ng eleksyon ang 1984 parliamentary election sa bansa na tinawag ding The Battle of Batasan. At sa pagkakataong ito ay maraming mga oposisyon ang lalahok at tiwalang mananalo sila. Naging mainit ang botohan na ito dahil sa mga isyong politikal ng bansa. Kaya naman nakibahagi ang NAMPREL para bantayan ang boto
mahigpit ang labanan sa pagitan ng KBL o mga kaalyado nitong si Pangulong Marcos at ng mga posisyon tulad ng UNIDO. At dahil nga sa tuluyan ng bumababa ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno, sa eleksyon ito ay maraming mga oposisyon ng nanalo kung saan nakakuha sila ng 60 sa 185 electoral seats. Dati kasi halos wala namang nananalong oposisyon, halos lahat ay KBL. An almost UNIDO sweep in Manila. What is your comment? Well, that means that the people in the city, in Metro Manila, are definitely for a change of administration, for a change of government, for a termination of martial rule and the restoration of freedom and democracy in this country. That's the May 19, 1984 na magpasimula naman sa RPN9 ang weekly drama anthology na Connie Reyes on Camera. Nabuo ang programang ito dahil sa kasikatan nitong si Connie Reyes, kung saan bahagi rin siya ng Itbulaga bilang host. Linggo-linggo siyang gumaganap bilang bida sa iba't ibang kwento ng lipunan na balot ng inspirasyon. At sa panahon ito ay katapat ng programa niya ang isa pang drama program, ang Lovingly Yours Helen, o meron naman sa GMA7. Pagkaman sa likod ng camera naman ay magkaibigan naman itong si Helen Vela at itong si Connie Reyes. Sa katunayan ay bumida pa nga itong si Connie Reyes sa Lovingly Yours Helen, the movie. Matapos nga ang eleksyon ay kasunod nito ang ilang mga kaguluhan dahil nga sa mga sinasabing dayaan daw. Tulad ng sinasabing mga pagnanakaw daw ng mga election results sa Antique at sa Cebu. At nagkakagulo rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May 23, 1984 nang may palabas naman ang international film na Indiana Jones and the Temple of Doom. Ito ay second installment ng Indiana Jones franchise na masabing prequel ng Raiders of the Lost Ark. Ito ay dahil mas naunang nangyari ang kwento nito. At dahil naman sa Steven Spielberg ang pelikulang ito, syempre mag-hit ito international at sa ating bansa. Sa kabila ng kasikatan ng mga new wave songs sa bansa, ay nariyan din ang pagsibol ng mga Pinoy punk na kadalas ay napapakinggan underground, tulad ng The Woods at ng Urban Bandits, na kadalasan ng tema ng mga kanta ay patungkol sa isyong lipunan. Ang mga ganitong klaseng konsyerto sa ating bansa ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga underground concert producers na Twisted Red Cross at ng Brave New World Concerts. Sa taong ito, 1984, nang malipat sa RPN9 mula sa City 2 ang programang Family Kwarta o Kahon, kung saan dito nito mag-i-stay hanggang sa magtapos ito taong 2000. Yung bahagi ng programa bilang mga host ang magtsuhin na sina Pepe at Lito Pimentel. Kaya naman naging malakas sa masa ang TV station na RPN9 sa taong ito ay dahil nga nagagandahan ng programa nila. Tulad nga ng Connie Reyes on Camera, Itbulaga, John and Marcia at ang Family Kwarta o Kahon nga. Kaya naman kahit paano ay nalilibang talaga ang mga Pilipino. June 5, 1984 nang muling pumalo ang halaga ng dolyar kontra sa piso. Kung saan naging palitan ay mula sa 14 pesos ay naging 18 pesos na kontra sa isang dolyar. Samantala, June 8, 1984, nang marilis naman ng isa sa mga highest grossing film of all time, ang supernatural comedy science fiction film na Ghostbusters. Kwento ng tatlong university professor na naging mga ghost hunter, kung saan ang naging climax ay nakaharap nilang isang Sumerian god na si Gozer na gustong magasik ng lagim sa ating mundo. Bagaman naging malaki ang production ng pelikula dahil nga sa mga special effects nito, malaki ang ginastos, ay tumabo pa rin ito sa takilya worldwide. Ang laki ng kinita nito at sumikat din ang mga karakter ng mga bida na sina Peter, Egan at Ray. At syempre sikat na sikat din ang theme song nila na Ghostbusters nitong si Ray Parker Jr. At sa kaparehong araw, June 8, 1984, isa pang comedy horror film ang naipalabas sa takilya, ang Gremlins. Ang pelikulang ito ay balot din ng special effects. Ang kwento ay patungkol sa maliit na nilalang na kung tawagin ay mogwai na mag-aasik ng lagim sa sangkatauhan. Kaya naman bukod sa Ghostbusters, 1984 ay sumikat din ng gusto ang mga Gremlins. Isa namang local film, ang Daddy's Little Darling, ang naipalabas naman sa takilya June 15, 1984. Pinagbidahan na si Comedy King Dolphy. Kwento ng isang mayaman na naghirap na nilabanan ng hamon ng buhay sa kabila ng sitwasyon.
Bukod kay Dolphy, nakasama rin sa pelikula ang mga Regal Babies na sina Marcel Soriano, Snooki Serna, Janice de Belen at Julie Vega. Sa taong ito 1984 ay nagpapatuloy ang kasikatan ng mga parody songs ng TVJ mula sa album nilang Top Hits na nagpasimula late 70s. Ang mga kantang ito inaawit din at naging bahagi din ng Itbulaga. Sa taong ito 1984 ay tuloy na lumalakas ng gusto ang oposisyon sa bansa. Marami na lumalaban sa gobyerno. Isa na nga rito itong si Jose Jokno at itong si Eva Estrada Calao. Nagpatuloy ang kaliwat ka ng protesta. Madami nakikisimpatsya sa pagkamatay nitong si Ninoy. Kung saan ay naging fashion trend pa nga ito o naging fashion statement. Tulad ng pagsusot ng dilaw at ang t-shirt na may mukha ni Ninoy. Nagpatuloy din ang kasikatan nitong si Marcel Soriano sa taong 1984 kung saan ipinalabas sa takilya ang pelikula niyang Kaya Kong Abutin ng Langit, June 28, 1984. Isang heavy drama film kung saan ang bida na si Clarissa na si Marcel Soriano ay isang anti-hero o malakontrabida role. Sa kanyang paghahangad na umangat at makaalis sa putik ay kinalimutan niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko nang masikip. Ayoko nang walang tubig. Alam mo bang hinangad ko na sana hindi kita naging kapatid? Na sana hindi ka naging anak ni inay? At kung Nga sa ma-realize niya na mali pala ang lahat. Sa buwan ng Hulyo, July 2, 1984 sa pagpapatuloy ng Agrava Board Investigation ito sa pagpaslanga kay Ninoy Aquino ay sumalang bilang witness itong si First Lady Imelda Marcos kung saan karamihan naman sa mga tanong sa kanya ng Chief Counsel si Andres Narvasa ay hindi niya sinagot o sagot niya hindi niya alam o puro deny parang ganon. Maging ang binitiwan niyang salita kay Doy Laurel na kung uuwi raw si Ninoy sa bansa ay tiyak na papapatay ito ay tinatanggi rin daw niya at hindi niya raw sinabi at na-misquote lang daw siya na si Doy Laurel. July 9, 1984 nang masungkit ng pambato natin na si Maria Desiree Verdadero ang third runner-up sa 1984 Miss Universe na ginanap sa Miami, Florida kung saan ang tinanghal naman na Miss Universe ay itong si Miss Sweden Yvonne Riding. Na tama ang ating ginagawa, na tama ang ating ipinaglalaban, at kung naririto lamang si Kristo. Isa namang Mike De Leon film ang Sister Estela L. Ang naipalabas sa July 11, 1984. Pinagbidahan itong si Vilma Santos bilang si Sister Estela Legaspi na mula sa pagiging tahimik na madre sa isang kumbento ay lalabas para ipagtanggol ang mga karapatan ng mga Pilipino, lalo na yung mga manggagawa. Kung saan nakabangga niya hindi lang mga may-ari ng kumpanya, kung hindi maging ang mga militar at maging ang simbahan na kanyang pinaglilingkuran. Dahil hindi rin siya nababagay sa ganong gawain bilang isang madre. At sa pagtungo nga itong si Sister Estela sa mga trabahador ay lalo siyang nagising sa katotohanan sa mga ginawang pang-aabuso at pagpapahirap. Pagamat mainit ang ganitong tema ng pelikula, sa isang bansang napakahigpit ay hindi natakot itong si Mike De Leon. Ang pelikulang ito ay naging bahagi rin ng 1984 Venice Film Festival at hinakot naman ang halos lahat ng parangal sa 1985 Gawad Urian. Sa showbiz pa rin taong 1984 ay nagpatuloy ang kasikatan nitong si Rudy Fernandez bilang isang action star kung saan sa taong ito ay ilang mga action film ang pinagbidahan niya tulad ng Pasukuin si Waway, Tulisang Dagat at Ang Kriminal. July 26, 1984 nang ipalabas naman sa takilya ang pelikulang Lovingly Yours Helen the Movie. Ito ay mayroong 4 na kwento at dito sa horror episode na ito bumida nga itong si Connie Reyes kasama si Anita Linda at itong si Julie Vega kung saan nabalot pa nga ng misteryo at nasabing kinokonekta ng ilan ng nasabing pelikula sa pagpalaro nitong si Julie Vega ng sumunod na taon 1985. Nakakesyo na engkanto raw itong si Julie Vega na nagambala raw nila habang nagsushoot sila ng pelikula. Pagkaman sa paglipas ng panahon ay nanatili lamang nakakahaka ito at isa ring urban legend. July 28, 1984 nang ganapin naman ang 1984 Summer Olympics. Ito sa Los Angeles, Amerika kung saan nagpadala tayo ng 19 na manlalaro sa 6 na sports. Pagkaman wala tayong nauwi na kahit isang medalya. I was tired of thinking that I love. Isa namang misteryo sa pop culture sa larangan ng musika sa ating bansa ang lumitaw. Ito ay sa pagsikat ng new wave song na More to Lose
na madalas daw patugtugin sa radio station na RT 99.5. Bagaman hindi binabanggit ng DJ ang title nito, maging ang singer. Kumbaga ay gine-gatekeep daw. May mga ilan pa nga na ang pagkakaalam ang title nito ay Fade, na ang kumanta ay Medium. Pero sa bandang huli nalaman din naman nila na More to Lose nga ito na kinanta pala ng bandang The Shona Dancing. Na bagaman hindi naging ganun kasikat sa Europa, ay sumikat naman ang gusto sa ating bansa. Isa namang nakakalungkot na pangyayari ang naganap August 11, 1984. Ito yung Tampil Massacre. Ito ay sa Tawi-Tawi kung saan 33 binawian ng buhay sa pag-atake ng mga pirata sa passenger boat na Tampil na merong ruta mula sa Malaysia patungong si Tangkay. August 19, 1984 nang ma-establish ang magpasimula ang grupong El Shaddai o tinatawag ding El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International. Panghaba. Ito ay isang Catholic charismatic movement na itinatag nitong si Brother Mike o Mariano Velarde. Sinasabi nagpasimula raw mga aral itong si Mike Velarde nang bigla raw siyang may napagaling na may sakit sa puso. Parang yung mga kwento lang na nagkulong sa kwarto at biglang paglabas may nakitang liwanag. Para mga ganun eh. August 21, 1984 na magpasimula sa GMA7 ng programa Viewpoint. Isang public affairs show na pinag-uusan nitong si Dong Puno. Isang matalinong programa kung saan nagbabanggaan ang dalawang magkaibang pananaw o paniniwala. Abogado itong si Dong Puno at makikita mo dito kung gaano siya kagaling mag-English at kung paano humawak ng sitwasyon sa kabila na may nagkakainitang magkaibang panig. Sa kaparehong araw, August 21, 1984, unang anibersaryo ng pagkamatay nitong si Ninoy Aquino. Kaya naman kaliwat kanan na naman ang mga nagpoprotesta laban sa gobyerno na sinasabing umabot daw ng milyon ang nasa lansangan. Sa katapusan ng buwan, August 26 hanggang August 29, nang manalasa naman sa bansa ang bagyong Maring o Typhoon June, isang severe tropical storm na tumama sa hilagang bahagi ng bansa o malaking bahagi ng Luzon. Sa panahon ito na tag-ulan sa bansa taong 1984, ay tila naging patikim lamang ang pananalasa nitong si bagyong Maring. Dahil makalipas ng ilang araw, September 1, 1984, nang pumasok naman sa bansa at manalasa ang bagyong Nitang, isang super typhoon. At dito ay naganap ang tinatawag na double whammy. Ito ay dahil nagpang-abot ang dalawang bagyo na sabay na minsala sa Pilipinas. Ang bagyong Maring sa Hilaga at sa bandang timog naman sa Visayas at sa Mindanao, itong si bagyong Nitang. Sa tindi at lakas ng bagyong Nitang, ay mahigit 1 milyong mga Pilipino ang naapektuhan. At sinasabing isa ito sa pinakamatinding naganap na humanitarian at economic crisis sa kasaysayan ng bansa. Umabot sa $250 million ang total na naging damage. At ang nakakalungkot dito at nakakahindik ay 1,600 na katao ang binawian ng buhay. After political crisis, economic depression, and a series of natural disasters, the Filipino people are becoming used to hardship. Bukod naman sa pananalasa ng bagyo ay naging kalbaryo rin ng mga Pilipino ang tumataas na antas ng kahirapan. At kabilang dito ay ang nakakapangilabot na Negros Famine, isang malawakang kagutom sa probinsya ng Negros. Ito ay dahil sa problema sa monopolyo sa asukal o yung tinatawag na NASUTRA o National Sugar Trading Corporation na nakahilig sa Administrasyong Marcos. Kung saan ang namamahala rito ay mga kroni niya. Binibili ng monopolyo ang mga asukal sa mga magkasaka. Kaya nga lang ay hindi agad nababayaran ng mga magkasaka sa tamang oras. Siyempre saan ba aasa at kukuha ng makakain ng mga magkasaka kung di sa kanilang benta? At kung wala ibabayad sa kanila ay malamang gutom talaga. Bukod pa rito ay naging problema rin na bumaba ang bentahan ng asukal international. Dahil nauuso raw ang corn syrup na naging dahilan naman ng paghinto ng pagkatanim ng mga asyenda. Dahil siyempre hindi naman sila kikita. At magiging dahilan din ito ng kawalan ng trabaho ng ilang mga magkasaka na naman. Kabilang siyempre ang kanilang mga pamilya. Wala silang makakain. At ito na nga magsisimula ang kagutom na mauuwi niya sa tinatawag na famine. Kayo na lang mag-search ng mga litrato dahil mayroong mga batang putot balat. Dahil medyo maselan yung YouTube sa mga ganyang klaseng mga litrato. At dahil naman dito, sa dinadanas niyang kahirapan ay maraming mga magkasaka ang sumali sa NPA dahil sa galit nila sa gobyerno. Bagaman nilang taon nang nakalipas ng ma-introduce international, sa taong ito 1984 ay sisikat sa ating bansa ang paggamit ng mga Walkman, ng mga Game & Watch, ng Casio calculator
at ng Betamax unit, kung saan dito may enjoy ng mga Pilipino ang mga ganitong gadget at ang panonood ng mga pelikula. Samantala, narito ang ilang mga OPM songs na sisikat sa bansa sa taong 1984. Reaching out to you, and hold you endlessly. You are the one, the only one that I desire. Live for love. Even if you mean the whole damn world. Till I met you, I never knew what love. Just give it a try. Though I'm not chasing rainbows. I've known you for so long. You are a friend of mine. You brighten my day. You're showing me my direction. Naging bahagi rin ng pop culture ang pagsikat ng mga bomba film sa bansa. At sa taong ito, 1984, ay ilang mga artista na tinatawag na mga ST Queen. ST stands for sexual na totoo. At isa rito ay itong si Myra Manibog na sumikat sa ganitong genre, kung saan sa taong ito ipapalabas sa mga pelikula niyang Matukso Kaya ang Anghel, Snake Sisters, at ang Naked Island, Putil Ulan. Kung mapapansin natin sa panahon ni Pangulong Marcos ay hindi mahigpit ang gobyerno sa pagpapalabas ng mga ganitong klaseng pelikula. Hindi ko alam kung bakit. 1994 din na ma-establish ang publishing company na Visprint. Ito yung magkapatid na Efren at Nido Catos. Nagsimula ang kumpanya bilang isang maliit na printing shop sa Pasay City na nag-offer din ng mimeographing, typing at ng photocopying hanggang sa pasukin na nila ang commercial printing na magpapaunlad sa kumpanya, lalo na sa dekada ng 2000 kung saan marirelease nila ang mga Bob-ong books. At bukod pa rito ay sisikat din sa kanilang publishing ang Kiko Machine Comics. Bagaman sa paglipas ng taong 2021 ay tuloy ang nagsara ang kumpanya, bagaman ay itatag naman ng Avenida Books para ipagpatuloy ang kanilang legasiya. September 23, 1984, nang maganap naman ang pag-iisang dibdib itong si Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Isang royal wedding ng mga sikat na artista sa panahong ito na sinasabing isa din sa pinakamalaking kaganapan sa dekada 80. Ginanap ito sa Manila Cathedral, kung saan kinover pa nga ito ng Viva Films na mayroong titulong The Best of Sharon and Gabby. Bukod sa granding reception ay kinuha rin ng dalawa bilang kanilang ninong. Walang iba kundi si President Marcos at itong si First Lady Imelda Marcos. Isa naman karahasan sa mga mamamahayag ang naganap September 25, 1984 nang paslangin sa Dipolog City ang Mindanao Observer Editor-in-Chief na si Jacobo Amatong, at sinasabing dahilan daw nito ay ang pag-expose nila ng pang-aabuso at ng katiwalian sa militar. September 27 naman 1984 nang maganap ang tinatawag na Battle of Pinjola. Sa ilang linggo na pagpuprotesta ng mga taong bayan na ayaw na nga sa pamumuno nitong si Pangulong Marcos, nariyan na nagkaroon na ng karahasan kung saan ay gumamit na ng pillbox ang mga rallyista at tear gas naman at water cannon sa mga otoridad. Dahil dito ay maraming nasaktan sa magkabilang panig sa pangunguna ng mga oposisyon na sina Lorenzo Tañada at Chino Roses ay nagmarcha na sila papuntang Malacanang, pero syempre naroon nasasalubungin sila ng mga sundalo at mga kapulisan at dito ay titirgasin niya sila at iwa-water cannon. Dito nga sisikat international ang mga litrato nitong sina Senator Tañada at Chino Roses dahil matatanda na sila pero winawater cannon pa rin sila at tinitirgas ng gobyerno. Kaya naman lalong dumami ang simpatsya sa mga grupong galit sa Administrasyong Marcos. At ang litrato pa ay ginawang simbolo pa ng kawalang kalayaan daw ng gobyerno. At sa Battle of Pinjola din na ito ay sinasabing nabaril ng militar sa likod itong si UP Chancellor Fidel Nemenzo at mabuti na lamang ay himala siyang nabuhay. Oktubre ay tuluyan ng lumabas ang resulta sa pag-iimbestiga ng Agrava Fact-Finding Board. Ito ay sa pagpaslanga kay Ninoy Aquino, kung saan ay naging pasabog ito dahil lumilitaw sa kanilang investigasyon na hindi lang talaga si Rolando Galman ang nasa likod ng pagpaslang, kundi sinasabing may kinalaman din daw dito ang mga militar ng gobyerno o isa itong military conspiracy. Bagaman sa kabuuan ay hinati sa dalawa ang nasabing reports,
isang Minority Report o ang report ni Agrava, kung saan itong si Chairperson Corazon Agrava nga ang siya ring pumirma sa nasabing report na ito. At alam niyo kung ano nakalagay. Bagaman sumang-ayon siya na isa itong military conspiracy, ay ayon sa kanya ay ang mga nasa mabababang rangko lang daw ang dawit dito dahil hindi niya kinanti itong sina Fabian Ver na AFP Chief of Staff sa panahon ito. Wala daw sapat na ebidensya na magtuturo na sangkot ito. Sa kabilang banda naman sa Majority Report na lumabas October 23, 1984, ito naman ay kabaliktaran ng Agrava Report. Dahil sa Majority Report naman ay dinawit naman ang mga matataas na posisyon sa militar sa pagpaslang nga dito kay Ninoy Aquino na pinirmahan naman ng 4 na miyembro ng board na sina Dante Santos, Luciano Salazar, Ernesto Herrera at Amado Dizon. Pinangalanan nila ang 26 na individual, kabilang itong sina General Fabian Ver, Major General Prospero Olivas, Brigadier General Luder Custodio, at kabilang din dito ang tinatawag na Staircase 7 o yung mga bumitbit dito kay Ninoy pababa ng eroplano. Dahil ayon sa mga witness ay ito raw ang bumaril kay Ninoy. At dahil naman sa paglabas ng Majority Report na ito na tinuturo nga ay mga militar, ay agad namang pinag-leave of absence nitong si Pangulong Marcos itong si Fabian Ver. Sa mga pangyayaring ito ay lalo tuloy bumaba ang kredibilidad ng gobyerno, lalo na ng mga opisyal ng militar, hanggang sa magpapatuloy ang investigasyon sa mga darating na araw hanggang sa taong 1985. Buwan din ng Oktubre nang ipalabas sa takilya ang pelikulang Condemn na pinagbidahan itong si superstar Nora Honor at sa direksyon ni Mario O'Hara. Sa itong dark crime movie kung saan tatakasan ng magkapatid ang bangis ng isang sindikato. October 23, 1984 nang masunog naman ang Pines Hotel sa Baguio kung saan ay 17 hanggang 12 ang sinasabing binawian ng buhay, kabilang ang 9 na mga Amerikano na nagtungo sa bansa para dumalo sana ng 4th anniversary ng Leyte Landing. Isa pang bagyo ang bagyong Reming ang nanalasa sa bansa October 28 hanggang October 31. Sa kabuuan ay 73 ang binawian ng buhay sa bansa at umabot naman ng $239,000 ang naging pinsala. Samantala ito naman ang ilan pang mga sumikat na mga foreign songs sa ating bansa sa taong 1984. Feels like heaven. If I wish to stop it all, inside you the time moves and she goes. The more you live, the more you love. One voice, never lose it. One voice. All we hear is Radio Gaga. She said, boys do fall in love. They make time. Born in the USA now. I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. I'm so excited, and I just can't hide it. November 1 naman 1984 nang isa pang hotel lang matupok ng apoy, ang Ambassador Hotel sa Ermita kung saan 10 ang binawian ng buhay. At makalipas naman ang ilang araw ay sumunod naman na nasunog ang Las Palmas Hotel sa Manila pa din kung saan 6 naman ang namatay dito. At dahil nga sa mga magkakasunod na sunog na ito ng mga hotel ay lumalabas na hindi lang ito isang aksidente o merong nasa likod dito, baka sinadya. Bagaman naroon pa rin ang pangunahing naging dahilan daw ay ang kalumaan lang ng mga edipisyo. Sa bonding ito ng Nobyembre ay hindi pa nagtatapos ang kalamidad sa bansa. Ang bagyong Undang noong November 5 hanggang November 7. Sinasabi sa loob lamang ng 4 na buwan hanggang Disyembre ay umabot ng mahigit 2,300 na katao ang binawian ng buhay dahil sa mga bagyong nanalasa sa ating bansa. Whatever you do, don't fall asleep. Isang international film, horror film, ang Nightmare of Elm Street ang na-release November 9, 1984 na ang slasher monster ay nasa panaginip kung saan kapag napatay ka niya sa panaginip ay patay ka na rin sa realidad. Sa pelikula ito nakilala ang karakter ng monster na si Freddy Krueger at ang final girl na si Heather Langerkamp sa budget na $1.8 million
ay kumita ang pelikula ng $25 million. Isang krimen naman ang naganap November 14, 1984 nang paslangin itong si Mayor Climaco. Arsenio Lacson of the South bilang mayor ng Zamboanga City ang turing sa kanya at isang hayagan na kritiko ni Marcos at anti-government. Kaya naman dito ay nalagay ang kanyang buhay sa panganib. Pero para sa kanya ay handa sa mga ganitong bagay. Ay pang sa mga nakakilala sa kanya ay madalas daw itong mabanggit na maghanda ng kabaong nang sa ganoon ay may nakaredy na pag siya ay namatay. At ang pagkamatay nitong si Mayor Cesar Climaco at ang naging resulta pa ng majority report ng Agrava investigation ay lalong nagpaliyab sa galit ng ilang mga Pilipino para lumabas sa lansangan at magprotesta. Samantala isang pelikula naman nitong si Chuck Norris. Ang Missing in Action ay kinuhanan ng eksena sa ating bansa sa Laguna na ipinalabas naman sa Daquila November 16, 1984. Sumikat din sa ating bansa sa panahong ito, sa taong ito, ang international na American crime drama series na Miami Vice. Kwento ng dalawang police undercover detectives na sina James Cricket at Ricardo Tubbs na susuong sa mundo ng panganib sa paghuli ng mga kriminal. Pagkaman ganito ang tema ng programa ay medyo aesthetic ito at magandang cinematography at masasabing musical sa kabuuan. Sa mga panahong ito ay nalalapit na ang pagkatapos ng taon ay lumalala naman ang sakit sa kidney nitong si Pangulong Marcos. Kaya nga sinusulong niya yung paglalagay ng pangalawang Pangulo. Nang sa ganun ay mayroong papalit sa kanya. Nakaalyado niya rin syempre kung ito ay mananalo. November 29, 1984 ay palabas naman sa Daquila ang pelikulang Hirap at Ginhawa na pinagbidahan nitong si Sharon at Gabby, isang Viva Film na pelikula na ipinalabas 2 buwan matapos na ikasal ng dalawa. Siyempre naroon pa rin ang Gab fever sa bansa. Kwento ng buhay ng mag-asawa sa murang edad kung paano nila ito susuungin at mapagtatagumpayan ng magkasama. Samantala narito pa ang ilang mga local at international songs na sumikat sa bansa sa taong 1984. There's nothing left to remind me, just the man. I will be the one to hold you in my arms. Ocean deep, never knew that it would go so far. Knife cuts like a knife. Napakasakit, Kuya Eddie. Hindi kita malilimutan. Ano ang gagawin? Di na kailangan ako ay got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Crazy for you, can't you? Now being without you takes a lot of getting used to. Forever young, I want to be forever young. I ain't missing you at all. Since you've been gone. I want somebody to share the rest of my life. 'Cause I'm half crazy. December 1, 1984 nang magbukas naman ng LRT Line 1 na mayroong biyayang Baclaran to Manila City Hall. Magandang achievement ito para sa bansa dahil sa problema sa trapiko. Isang comedy Eddie Murphy film naman ang na-release December 5, 1984, ang Beverly Hills Cop. Kwento nitong si Axel Foley, isang Detroit detectives na magagawi sa Beverly Hills sa paghahanap sa killer sa kanyang nakababata hanggang sa makabangga niya ang mga drug kingpin. Isa pang FEJ films ay pinalabas sa bansa December 6, 1984, ang Padrino, isang Malapinoy Godfather style na pelikula kung saan itong si Emong o si FPJ na isang kilala at may impluensyang tao at tumutulong sa mga nangangailangan ay makakabangga ng isang sindikato. Samantala sa pelikula pa din 1984 sa Manila Film Festival ay makakapasok ang mga pelikulang Alapaap at Shy Killer, Buti Nga Sa'yo, Bukas May Pangarap, Bulaklak ng City Jail, Idol,
Misteryo sa Tuwa, Muntinlupa, ang Panday 4, ika-4 na aklat, at ang kauna-unahang Shake, Rattle and Roll sa bansa o Shake, Rattle and Roll 1. Best film ang pelikulang Bulaklak ng City Jail. Best actor naman itong si Herbert Bautista para sa Shake, Rattle and Roll. Best actress naman itong si Nora Honor sa Bulaklak ng City Jail. At si Mario O'Hara naman para sa Best Director para pa rin sa Bulaklak ng City Jail. Tumatak naman sa 1984 Metro Manila Film Festival na ito, syempre ang best film, ang Bulaklak ng City Jail. Pero pinag-usapan din ang mga pelikulang Misteryo sa Tuwa at syempre ang Shake, Rattle and Roll Part 1. Pagaman kaliwat ka ng problema ang dinanas ng bansa sa taong ito, 1984. Tulad ng pagtaas ng mga bilihin, pananalanta ng mga kalamidad, ay di naman napapigil ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Bagaman nariyan ang pagtitipid, tinawag pa nga itong Pasko ng Pagtitipid. 1984 din na sinasabing pagpapasimula raw o tuluyang pagbagsak ng Administrasyong Marcos dahil na rin sa resulta ng Agraba Investigation at iba pang mga problema ng bansa. Sa kabila ng patuloy na pagtayo ng ilang mga edifisyo, ng mga LRT at iba pa, ay nariyan na bumababa talaga ang tiwala ng tao kay Pangulong Marcos. Maging ang Estados Unidos ay pinipressure siya na ayusin niya ang problema sa pagdami ng mga komunista sa bansa. Alam naman natin ng Amerika, anti-communist yan. Pero sabi nitong si Marcos ay I can manage, kaya niya raw. At para mapatunayan na nasa kanya pa rin ang tiwala ng sambayanan, ay siya na mismo mag-a-announce sa pagkakaroon ng snap election. Ito'y sa katapusan ng 1985. At ito na nga sa taong 1985, ay magpapatuloy ang mga insidente ng mga sunog sa bansa. Ang karumal-dumal na pagpaslang ng mga relihista sa Escalante Negros Occidental na sinasabing paramilitary group at ang ikinagalit ng ilang mga Pilipino. Ito ay ang akwital o pagpawalang sala ito kay Fabian Ber. Sa pagpaslang ay ito kay Ninoy Aquino at marami pang iba. Maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakasunod ay mag-subscribe ka na. Nang sa ganun ay makasunod ka sa mga timeline na ipopost natin sa mga iba pang araw. Maraming salamat sa inyong mga posts at see you sa next episode. Bye bye.